Hindi ko alam kung anong dapat kong ibati sa'yo, Leia. Sabi ni Becky sa kanya nang lumapit to sa inupuan niya. Naroon sila sa huling gabi ng burol ni Lola Deli. Should I say congratulations or condolence? Patuloy nito nang hindi siya sumagot. Pareho na lang para hindi ka mahirapan, sagot niya. Sinilyapan niya si Nick, kausap nitong ilang kamag-anak na nakilala na niya. I can't believe it. You're married, sabi nito. Sinundan ng mga matang tinitingnan niya. He's gorgeous, Leia, napangiti siya. I know. Naka-all black outfit si Nick kahit nangingitim ang paligid ng mga mata nito dahil sa ilang gabing pagpupuyat ay nanatiling gwapo to sa paningin niya. Kahit nung ipakilala nito sa kanya ang mga kaibigan at mga pinsang lalaking, pulos mga gwapo rin. I stand out pa rin ang asawa niya and she felt proud. Lalo na nang ipakilala siya nito sa lahat bilang may bahay nito. Tama ba ako kung sasabihin kong in love ka sa asawa mo? Matamang pinagmamasdan ni Becky ang mukha niya. Iniwas niya rito ang mga mata. Alam mo kung bakit kami nagpakasal. Naikwento ko na sa yung tungkol sa naging problema ko sa visa ko. Nagkibit-balikat to. But that didn't answer my question regardless of the circumstances which led to your marriage. Hindi ibig sabihin nun na hindi mo mahal ang asawa mo. Bumuntong hininga siya. There was no point in denying her feelings. Becky could read her like a book. Is it too obvious? Nahiyang tanong niya. Ngumiti ito. I can see through your eyes, Leia. Kaya siguro alam kong mahal mo siya. Your eyes radiate with love every time you look at him. Tumingin ito kay Nick. At kung hindi ako nagkakamali ng pagbasa sa ikinikilos ng asawa mo, the feeling is mutual. Your husband is also in love with you. Parang dinuyan ang puso niya sa narinig. She could feel that Nick cared about her. But then wala naman tong sinasabi sa kanya kaya ayaw niyang umasa. For all she knew, baka pinaninindigan lang nito ang sinabing tutulungan siya sa problem niya, kaya ganun ang kilos nito. He is just doing his part, sagot niya kay Becky. I don't know, pero iba talagang pakiramdam ko sa asawa mo. Para siyang si Doc Ronnie kung makatitig sa'yo. Punong-puno ng paghanga, ng pagmamahal. Nang magangat siya ng tingin ay nakita niyang nakatingin sa gawin nila si Nick. Nakangiting kumaway ito sa kanya. Gumanti siya ng kaway. Hay nako, you're really so lucky. Kahit sang parte ka ng mundo magpunta, sinusundan ka ng mga lalaki nagmamahal sa'yo, sabi ni Becky. Gumiti lang siya. She was not sure kung mahal nga siya ni Nick. Gusto niyang maniwala sa isip niya ang dahilan na pagpapakasal nito sa kanya. Ang tulungan siyang maayos ang visa niya para manatili sa Amerika. It would be safer for her heart if she remained objective. Alam na ba ni Doc Ronnie na kasal ka na? Maya-maya tanong ni Becky. Umiling siya. Becky, hindi ko naman siya boyfriend. We have no commitment kaya wala akong makitang rason para sabihin sa kanya na kasal na ako. Tumango naman to. If we see each other at itanong kanya, is it okay kung ako na lang ang magbabalita sa kanya? By all means, Becky, you'll be doing me a favor, sabi niya. Tumango ito ulit bago binagong paksa ng kanilang usapan. Reynaldo, kailan naman niya balak pumalik sa Amerika? Tanong ni Tita Nemia sa papa ni Nick. Kanina inilibing na si Lola Deli sa Manila Memorial Park. Lahat sila'y tumuloy sa ancestral house ng mga Malabanan. Kami ni Violi ay pagkatapos ng pasyam ni Mama. Sagot nito, ewan ko lang dito kay Nick. Napokus sa mga mata ng mga kaanak ni Nick sa kanilang mag-asawa. Kailan naman kayo aalis, Nick? Tanong ni Tita Nemia rito. We're staying longer. Dito na namin balak mag-spend ng Christmas at New Year. Sagot nitong bahagyang pinisil ng kamay niya na hawak nito. Napatingin siya rito. Hindi nila napag-usapan ang tungkol sa bagay na yon. Oh, that's good news. At least makakasama namin kayong mag-asawa ng matagal. Nasisiyahang sabi ni Tita Nemia. May time pa para ibili ko kayo ng regalo para sa kasal ninyo. Don't bother, Tita. We're accepting cash. Biro ni Nick, nagtawanan sila sa sinabi nito. Napasulyap siya sa asawa. Nick always managed to crack a joke and get a good laugh. Seriously, Nick, I never thought you and our pretty private nurse will end up as husband and wife. Magilo na sabi ni Tita Nemia nang mapawi ang tawanan. You can call it destiny, Tita. Kinindatan ni Nick ang tiyahin. Care to tell us your love story? Tanong ng isang pinsan nitong si Arlene. Oh, I'm sorry Arlene, that's for my wife and me to know. Top secret yun, sagot ni Nick. Ang nakakapagtampo ni hindi man lang kami inimbitahan nitong si Nick sa kasal nila ni Leia. Before we knew it, tapos ng kasal nila sa Las Vegas.
May tampo sa tinig ng mama nitong si Violeta. Nang sabihin niyon, inakbayan to ni Nick. Magkakatabi sila noon sa mahabang sofa sa maluwag na sala. I'm sorry ma, alo ni Nick dito. Ayoko na kasing bigyan ng pagkakataon si Leia na magbagong isip sa pagpapakasal sa akin. So I hastily married her in Vegas. Baka mawala pa eh. His female cousins giggled, ang mga matatanda naman ay napangiti lang. Pakiramdam niya inamula ang buong katawan niya. Kuya Nick, Ate Leia is blushing, komento ni Jody, isa pang pinsan nito. To her surprise, Nick kissed her cheek in front of everyone. Lalo tuloy siyang namula, lumakas ang pangkakatsawa ng mga to. Itinaas ni Nick ang isang kamay sa ere para patahimikin ang mga kamag-anak nito. I have an announcement to make, sabi ni Nick. Hindi ito nagdalawang salita dahil nakuha nitong atensyon ng lahat. You don't have to worry because Leia and I are renewing our vows in a church wedding. Palakpakan na naging sagot ng mga to. Maang na napatingin siya kay Nick. Nagsimulang umusbong ang pag-asa sa kanyang dibdib. Kinindatan siya nito. Her heart sank. Agad na nawalang kaligayahang nagsisimulang umapaw sa puso niya. It was obvious na pinapasakay lang nito ang mga kamag-anak sa sinabing yon. When will the wedding be, iho? Curious na tanong ng mama nito. Nasa mukha ang labis na kaligayahan sa narinig. Soon, pagkatapos ng ika-40 araw ni Lola Deli. That is, if the pamahain allows, sagot ni Nick. I don't see any reason kung bakit kailangan pang magbabang luksa bago gawin ang kasal ninyo, ani Tito David. Kapatid din ito ni Tita Nemia at ng papa ni Nick. After all, it would just be a renewal of vows. Besides, nasisiguro kung mas matutuwa pa si Mama saan man siya naroroon. Her favorite grandson and her favorite nurse are marrying. Sabi ni Tita Nemia, saan naman gagawin ang kasal? Kung sa Amerika, hindi lahat ng mga narito ay makakadalo. You know how hard it is to get a visa and a ticket reservation. I know, nailing na sagot ni Nick. Nakuha rin itong gustong ipahiwatig ni Tita Nemia. No need to fuss, tita. Dito kami magpapakasal sa simbahan. Napawaw ang lahat ng naroon maliban sa kanya. She was feeling gloomy about it. Bumibigat ang puso niya sa ginagawang pagpapaasa ni Nick sa mga kamag-anak nito. Yun nga lang lokohin nilang mga immigration officers ay nagigilty na siya. What more kung kasama pang mga kamag-anak nito na naging napakabuti sa kanya. So my dear wife, how would you like a church wedding here in the Philippines? Tanong sa kanya ni Nick. Napako sa kanyang tingin ng lahat. Naghihintay ang mga ito sa magiging sagot niya. Are you sure about this? Tanong niya kay Nick. Nasa mga mata niya ang warning para dito. Pero sa malas hindi yata nito nabasa yon. 100% sure, sagot nito. Don't worry sweetie, marami tayong katuwang sa pagpe-prepare ng kasal natin dito. Aside from my friends na siguradong tutulong sa atin. We can count on my cousins to help, right guys? Right, sabay-sabay na sagot ng mga ito. Ikaw ang bahala, napilitan niyang sagot. It's settled then, sabi nito. Our vacation is extended. We're getting married again. Babalik na lang ulit kami ng mama ninyo rito in time for your wedding at sana kasama namin ang ate Faye mo. Nasisiyahang sabi ng papa nito. Ang ate Faye na tinutukoy nito ay ang kaisa-isang kapatid ni Nick na nakabase sa Texas. Hindi ito nakauwi dahil hindi naaprobahan ang emergency leave na hiningi nito sa opisina. Isa-isang naglapitan sa kanila ang mga kamag-anak nito para batiin sila. Hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon na magkasarilinan para tutulan niya ang mga sinasabi nito. And when she looked at him, he looked genuinely happy, na para bang totoong ikakasal sila uli sa simbahan. Lumapit sa kanya si Tita Nemi at niyakap siya. Welcome to the family, Leia. Gumanti siya ng yakap pero hindi siya sumagot. Mas lalo lang nadadagdagan ang guilt na naramdaman niya sa mainit na pagtanggap nito sa kanya bilang kapamilya. If they only knew. Bakit kailangan sabihin mo sa kanilang magpapakasal tayo dito sa Pilipinas? Sita ni Leia kay Nick pagkapasok nila sa kwartong binigay sa kanila ni Tita Nemia para tulugan. Maang itong tumingin sa kanya, a puzzled expression was on his face. Don't you like the idea? Tanong nito. Don't like the idea? You must be kidding. I want to marry you in a church wedding even if it's the last thing I will do before I die. Pero hindi niya kayang isatinig yon. You're not serious about it, are you? Sa halip ay tanong niya, mukha ba ako nagbibiro? Tanong din ito. She looked at him at nakita niya sa mukha nitong kaseryosohan na pailing siya. Huwag na natin silang idamay sa panloloko natin, Nick. And we can't afford to get married here in the Philippines. Mas magiging mahirap para sa atin ang paghihiwalay. Alam niyang buwan o kaya ay taon ang bibilangin nila bago may pawalang bisa ang kanilang kasal. Huwag nang idagdag ang laki ng magagastos sa proseso
Dumilim ang mukha nito. Yun ang unang pagkakataong nakita niya itong parang galit. But why would be he angry? Iniwas lang naman nito siya dagdag na problema kung matutuloy ang kasal nila sa Pilipinas. Sana'y sinabi mo na lang sa mga kapamilya mo ang totoo. Patuloy niya nang hindi pa rin ito nagsalita. Kung bakit kinailangang pakasalan mo ko sa Amerika. I wouldn't mind at all, Nick. Sana hindi mo kinakailangang magpanggap bilang asawa ko. Para ano? Para malaman nilang lahat that you only agreed to marry me for convenience? His voice was grim. Pero kontrolado ang lakas ng boses nito. Iyon naman ang totoo, hindi ba? Hindi niya maintindihan kung ano ang kinakagalit nito. When they both knew the real reason for their marriage. And it was heroic on his part na pakasalan siya dahil sa mga dahilan na yon. Surely his family would even be proud of him for helping her. Hindi niya inasahang makikita niya sa mga mata nito nang mag-angat ito ng tingin. There was anger and pain at parang hinihiwang puso niya sa nakikitang paghihirap sa mga mata nito. Gusto niya itong lapitan at sabihin dito she would be more than proud na pakasalan to sa simbahan and be his wife for the rest of their lives. Dahil yun ang totoong nararamdaman niya. Ngunit kung sasabihin niya yun, mangangahulugan yung aaminin din niya ang damdamin niya para dito at hindi niya kayang expose ang sarili sa ganong klaseng embarrassment. Maghihiwalay sila ni Nick in due time at mas mabuti na kung wala itong alam tungkol sa nararamdaman niya. Wala naman sigurong mataritong mga immigration officers. Hindi natin kailangan magpanggap bilang tunay na mag-asawa. She was nervous habang sinasabi yon dahil tila lalong dumilim ang mukha nito. Marahas tong umiling. Tuloy ang pagpapanggap natin, Leia, sa ayaw at sa gusto mo. Will act as a husband and wife sa harap ng mga kaibigan at kapamilya ko. Would it be too much to ask you that favor? Umiling siya. Hindi na niya naituloy ang balak na sasabihin dahil walang paalam na lumabas to ng silid. Nangihinayang napaupo siya sa kama, hindi niya maintindihan ang nangyayari sa kanila. Bakit naman kasi kailangan pa nitong i-announce sa mga kamag-anak nito na magpapakasal sila sa simbahan? It just spoiled the friendship na nasimulan na nilang buuhin. Bakit naman kasi kailangan mo pang tumutol? Tanong ng isang bahagi ng isip niya. Dahil yun ang tamang dapat gawin. Maling paasahin nila ang mga kamag-anak nito na magpapakasal sila sa simbahan at maling umasa siyang panghabang buhay ang pagsasama nila. The moment she got her green card, malaya na niyang mahanap ang nanay niya sa Amerika at hindi magtatagal ay kakailanganin na nilang maghiwalay. It would be too complicated kung magpapakasal pa sila sa Pilipinas. Kung sa hiwalayan dinahantong ang lahat, she bit her lower lip. Hindi pa man para na siyang mamamatay sa ideyang yon. But that was the reality she had to face. Mabuti na yung ngayon pa lang ay alam na niya kung saan siya nakalugar sa buhay ni Nick. Telepono po, senyorita, sabi ng maid kay Leia. Nagtatakang inabot niya yun, sino naman ang tumatawag sa kanya sa ancestral house ng mga Malabanan? Could it be Nick? 2 araw na mula nang magtalo sila tungkol sa pagpapakasal nila sa Pilipinas at hindi siya nito kinibo kapag nagpagsosolo silang dalawa. But of course malambing to kapag kaharap ang mga kapamilya nito. Kaninang magising siya, hindi na niya ito naabutan. Ayon sa isang katulong doon, maaga itong umalis. Hindi na niya itinanong kung saan ito nagpunta kahit gusto niyang malaman. Ayaw niya magtaka ang katulong na hindi niya alam kung nasaan si Nick gayong asawa siya nito. Hello? Kinakabahang sabi niya at sa likod ng kanyang isipan talagang umaasa siyang si Nick ang tatawag. Ang masiglang boses ni Becky ang narinig niya sa kabilang linya. Happy birthday, friend! She gasped. Otomatikong inalala niya kung anong petsa ng araw na yon. December 7, it was her 26th birthday. Leia, are you still there? Narinig niyang tanong nito. Yeah, I'm still here, sagot niya. How could she forget her own birthday? Siya na rin ang sumagot sa sariling tanong. Masyadong naging occupied ng ibang bagay ang utak niya. Ang biglaang pagpapakasal kay Nick, ang realization na mahal niya ito. Ang biglaang pag-uwi nila sa Pilipinas at ang pag-anunsyo nito na magpapakasal sila ulit sa simbahan. At ang tampuhan nila. Pasensya na, I can't be there to greet you in person, sabi ni Becky. Bakit? Nasan ka ba? Here in Bataan, medyo mahaba-haba ang bakasyon ko ngayon, kaya dito na ako magpapasko, sagot nito. Doon nakatira ang mga magulang nito pati na rin ang 2 kapatid. So what is your birthday wish? Sana'y mahalin ako ni Nick, otomatikong sagot ng isip niya. Napahiya siya sa naisip, it was like wishing for a star. Masyado lang maginoo si Nick kaya pinakasalan siya nito. Secret na lang, sagot niya. Saan ang celebration yung mag-asawa?
I'm sure you'll celebrate it with a romantic dinner. Tudyong biro ni Becky, or should I say, a romantic night? Kung ano-anong iniisip mo, saway niya rito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot. Birthday niya pero wala man lang siyang kasamang magsa-celebrate. Sigurado siyang hindi alam ni Nick na kaarawan niya ngayon. And what would she expect? They had the shortest engagement. Kung engagement nga matatawag ang kasunduan nilang magpakasal. Leia, untag ni Becky. Ha? Ano nga ulit ang sinasabi mo? Pinagalit niyang sarili for letting her thoughts wander habang kausap to. Ito na nga lang ang kaisa-isang taong bumati sa kanya ay binabaliwala na pa. Mukhang iniisip mo na kaagad ang mangyayari mamaya sa inyo ni Nick. Pumapalatak na sabi nito. Sige na nga friend, saka na lang tayo ulit mag-usap kapag hindi ka na excited sa asawa mo. Gusto sana niyang pigilan to pero sa kasalukuyan niyang estado ng pag-iisip, nasisiguro niyang hindi naman siya nito makakausap ng matino. Nagpaalam na rin siya at nagpasalamat sa tawag. Napabuntong hininga siya nang maibalik ang receiver sa cradle. Luminga siya sa paligid ng maluwang na sala. Saglit siyang nakiramdam, it was so quiet. Nakahanda na po ang tanghalian, senyorita. Nagulat pa siya nang marinig ang boses ng katulong sa likod niya. Nasaan sina, mama? Hanggang ngayon, hindi pa siya sanay na tawagin ng gano'n ng ina ni Nick. Umalis po silang lahat. Maikling sagot nito, lalo siyang nakaramdam ng lungkot. It was her birthday, nobody knew except her and Becky. Di wala siyang kasama ngayon sa bahay maliban sa mga katulong. It was the loneliest birthday she ever had. Malungkot siyang sumunod sa katulong nang pumunta ito sa komedor. Napangiti si Leia nang makita kung sinong mga bisita naghihintay sa kanya sa sala. She remembered their faces. Mga kaibigan ni Nick. Hi! Masiglang bati ng isa sa mga to. Napakaganda nito. Nakipagbeso-beso to sa kanya. I'm Dessa, remember? And this is Patty. Pakilala nito sa kasama. Ngumiti siya sa mga to. Of course, I remember, sagot niya. Have a seat please. Tumalima naman ang mga ito. Si Dessa ang unang nagsalita. Nag-shopping kasi kami ni Patty sa Shangri-La. We decided to drop by to invite you over sa Laguna para naman makita mong place namin doon. She was excited with the idea. Kaysa naman magmukmuk siya sa bahay na yon at mag-celebrate mag-isa ng birthday niya. Pero hindi siya nakapagpaalam kay Nick. Kahit naman hindi sila nagpapansinan ay gusto niyang ibigay dito ang respetong nararapat bilang asawa niya. Don't worry about Nick. Kami nang bahala sa kanya. Sasabihin na lang namin na sunduin kanya mamaya sa bahay, sabi ni Patty. Sige na Leia, pumayag ka na. Sa isang village nakatira ang pinakamalalapit na kaibigan ng asawa mo at naging tradisyon na naming mga asawa nilang magkaroon ng bonding. Let's just say na we would like to welcome you as the newest member of the group. Pangungumbinsi pa ni Dessa. Wala siyang makitang masama sa pagsama niya sa mga ito. In fact, she was thrilled na makilalang mga ito. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataong magkausap ng matagal nung burol ni Lola Deli. Today would be the best time. Gusto rin naman niyang malibang. Sige, magbibihis lang ako, sabi niya. Great, nasisiyang sabi ni Patty. Take your time, Leia. Hihintayin ka na lang namin dito. Tumango siya at maganang mga hakbang na tinungong hagdan. Nang may makasalubong siyang isang maid, inutusan niya itong ipaghanda sina Dessa at Patty ng merienda. May plano ang grupo noon ni Nick. Pagdating ng araw kapag pare-pareho na silang established, magde-develop sila ng exclusive village kung saan nila ipapatayo ang kanilang dream house. And in that village, they would settle down with their families, paliwanag ni Patty kay Leia. Si Dessa ang nagmamaneho ng sinasakyan nilang Toyota Altis. Papasok na sila noon sa isang malaking gate, sinaluduhan sila ng gwardyang nakatalaga doon. Welcome to the village, Leia. Tiningnan siya ni Dessa mula sa rearview mirror. It's an honor to have you here. She gasped nang ma-realize niya ng kinuwento ni Patty at ang village na pinasok na sasakyan nila ay iisa. Humanga siya sa magagarang bahay na nakatirik sa malawak na solar. Each house was unique in style and architecture. Wala siyang itulak-kabigin. There is our house. Tinuro ni Dessa isang malaking bahay na yari sa malalapad na kahoy. Pero hindi sila sa tapat ng bahay na yun tumigil. Inihinto nito ang sasakyan. 3 blokeng layo mula sa bahay na itinuro nito. Sa tapat ng isang magarang bahay, pinagmasdan niya yon and she immediately fell in love with its architectural design. Simple yet so elegant, it could be her own dream house. She restrained herself. Bumaba na rin siya mula sa sasakyan. Sumunod siya sa mga ito nang pumasok ang mga to sa front door. Kanino namang bahay to? Tanong niya. Nagtataka nang makitang wala pang masyadong gamit sa loob. Maluwang ang sala, ngunit ang tanging kagamitang naroon ay isang set ng sofa at center table. Nang tumingala siya sa itaas, nakita niya isang sinaunang chandelier.
Sa pagtataka niya, hindi na siya sinagot ng sino man sa mga to. Napansin niyang makahulog ang tinginan at ngitian ng mga to habang patuloy lang na naglalakad. Hindi na rin siya nagtanong ulit, but she was starting to get nervous. Dapat yata hindi na siya sumama sa mga to, pero asawa naman ng mga to ng dalawang kaibigan ni Nick. Hindi naman siguro siya pagtatangkaan ng masama ng mga to. At mukhang mababait din naman ng mga to. Napailing siya. She felt guilty dahil alam niyang hindi niya dapat pagdudahan ang mga kaibigan ng asawa. Napatigil siya sa paghakbang ng marating nilang bahagi ng komedor ng bahay. Naroon ang buong pamilya malabanan pati ang kaibigan ni Nick na nakilala ni Leia noong burol ni Lola Deli. Kasamang mga asawa at anak na mga ito, nakangiti ang mga ito sa kanya. Sina Des at Patty nasa tabi na rin ng asawa ng mga to. Sa isang mahabang mesa ay nakahain ng maraming pagkain. Sa gitna ng mesa naroon ang isang birthday cake. Hindi na niya kailangan lapitan at basahin ang nakasulat doon para malaman kung para kanino yon. She just knew. She had the biggest surprise birthday party on her life. Nang magsimulang kumanta ang mga to ng birthday song, ay nagsimulang pumatak ang luha niya. She was so happy at hindi niya maintindihan kung bakit umiiyak siya. At na-realize niya na tears of joy yon. Mula sa likod niya may yumakap sa bewang niya. Hindi na niya kailangang makita ang mukha nito para malaman kung sino nagmamay-ari ng matitipunong bisig na yon. Her heart knew at once it was Nick. Hush, sweetie. Malambing na saway nito sa kanya, lalong bumalong ang mga luha niya nang magharap sila. Ang asawa niya, beaming at her with joy. Biglang hindi na niya naririnig ang masiglang kanta sa paligid. Silang dalawa na lang ni Nick ang naroon, sinubsob niyang mukha sa malapad nitong dibdib. She inhaled his masculine scent. Oh please, don't cry. Niyakap siya nito. Naramdaman niyang paminsan-minsang paghalik nito sa kanyang buhok and she did stop crying. Maliban sa paminsan-minsang pagsigok na hindi bumalong ang mga luha niya, bahagya siya nitong nilayo, ang mga kamay nito'y magkasalikop sa likod ng bewang niya. Happy birthday, sweetie. Bati nito, he was directly looking into her eyes. Ang lahat ng sama ng loob niya ay parang bulang naglaho. How did you know? There was fondness in his eyes as he smiled at her. Of course I knew, you're my wife. Then he bent his head and kissed her. Parang may sariling isip na yumakap ang mga kamay niya sa batok nito. Kung hindi pa niya narinig ang palakpak ng mga tao sa paligid, hindi sila maghihiwalay. Mamaya mo na yan ituloy, Nick. We're starving. Reklamo ng isang kaibigan nito. Nang tumingin siya sa nagsalita, nakangiti ito sa kanila. Nakilala niya si Roland yon. Katabi nitong asawang si Patty, nangiti-ngiti rin. She smiled back. Binabawi na niyang naisip niyang kaninang pinakamalungkot niyang kaarawan. Isa-isa ring lumapit sa kanya ang mga bisita at binati siya. It would be one of her most memorable birthdays. At alam niyang dahil ipinagdiriwang niya yon kasama si Nick. And she wanted to hold on to that happiness as long as she could. Para kapag naghiwalay na sila, at least she could look back at this day and remember how loved she felt. Pinalis niya ang isiping yon. For now, Nick was still her husband and she was his wife. She would enjoy the moment.